58th Annual Meeting ng ADB sa Milan, Italy, pinangunahan ni DBM Secretary Amenah Pangandaman ang pulong kasama ang UK delegation upang palakasin ang undayang bilateral sa usapin ng klima at kapaligiran. Ibinahagi ni Secretary Pangandaman ang mga estratehiya ng Pilipinas para sa pagiging climate resilient, kabilang ang National Climate Change Action Plan o NCCAP at ambag ng bansa sa Paris Agreement. Bahagi rin ng talakayan ang resulta ng ikalimang UKPH Climate Change and Environment Dialogue na naglalayong isulong ang siyensya, inobasyon at lokal na pagkilos para sa kalikasan. Hinimok naman ng One Bangsa ang mga mamamayan ng Muslim community na maging mapagmatyag at makisa sa pagpapanatili ng komunidad para sa papalapit na halalan. Ang impormasyon tutukan sa balitang ito. Sa patuloy na hangarin ng pagkakaisa at kapayapaan sa bansa, isinusulong ngayon ng One Bangsamoro Movement o One Bangsa ang mas pinaigting na kampanya para sa kapayapaan at pag-angat ng kabuhayan sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARM. Ayon sa grupo, bahagi rito ang kanilang ini-endorsong kandidato kung saan isang hakbang ito patungo sa pagkakaisa, katarungan at pangmatagalang kapayapaan. Kung saan ang mga kandidatong kanilang ine-endorso ay sumusuporta sa buong pagpapatupad ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro o CAB na siyang huling kasunduan sa kapayapaan sa pagitan ng pamahalaan ng Pilipinas at Moro Islamic Liberation Front o MILF. Ito po ay pagkakataon para sabihin sa aming mga kapatid na Muslim sa buong Pilipinas na tayo ay bumuto ng tama. Tayo ay bumuto doon sa nararapat na kinikilala ang mga Muslim sa buong Pilipinas. Bahagi pa ng grupo, may mahigit 3 milyong rehistradong botante sa BARM na may tuturing na makapangyarihang tinig para sa kapayapaan at pagbabago kung magkakaisa sa pagboboto. Base sa grupo, kasama sa kanilang ine-endorso ang 4 dapat party list na may platapormang nakatuon sa paglikha ng trabaho, pagpapaunlad ng agrikultura at pagpapalakas ng kalusugan at edukasyon, lalo na sa mga bayan ng mangingisda at magsasaka. Pangunahin layunin ng One Bangsa ang pagsugpo sa kahirapan at ang pagbibigay ng pantay-pantay na oportunidad para sa mga mamamayan sa MARM. Naniniwala ang grupo na sa pamamagitan ng tamang liderato, maisusulong ang tunay na kaunlaran at matatapos ang diskriminasyon at karahasang matagal nang pinagdadaanan sa rehiyon. Sana ang COMELEC ay hindi lang hanggang doon. Marami tayong nababalitaan dyan sa BARM. Vote buying, yung mga sinasabi niyong kaguluhan, dapat yan ay tutukan, yan ay, kumbaga, tingnan para i-address yung mga problema dyan. Habang papalapit na ang halalan, patuloy ang panawagan ng grupo sa publiko na maging mapanuri at pumili ng mga kandidatong tunay na may malasakit at konkretong plano para sa kapayapaan at pag-unlad, hindi lamang para sa BARM, kundi para sa buong bansa. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Nagsampa ng disqualification case si Ormoc City Mayor Lucy Torres Gomez laban kay Albuera Leyte Mayoral Candidate Kerwin Espinosa. Nagugat ito sa isang Facebook Live noong April 30 kung saan hinamon niya ng barilan si Leyte 4th District Representative Richard Gomez. Ayon pa kay Espinosa, dapat umanong maging referee ang mga pulis at sundalo. Pagigit naman ni Mayor Lucy, pinaghirapan niyang panatilihin ang peace and order sa ika-4 na distrito ng Leyte na siya namang sinisira ng ilang mga kandidato. Pinatikos naman ni Makati Mayor at Senatorial Candidate Abby Binay ang aksyon ng lokal na pamahalaan ng Taguig kaugnay ng pag-takeover sa ilang health center sa Makati at ng kasong disqualification na inihain laban sa kanya ng Commission on Elections o COMELEC sa ilang araw bago ang halalan. Ayon kay Binay, halatang planado at magkaugnay ang mga hakbangin na tila layuning pigilan ang kanyang pagtakbo sa Senado. Pagigit pa niya, dapat ay noon pang January 2024 ginawa ang mga naturang aksyon kung kapakanan ng mga residente ang kanilang inuuna.
Nakatakdang makapareha ni Filipina tennis sensation Alex Ayala ang world number 3 na si Coco Gauff para sa doubles ng Italian Open. Tunghayan ang ulat ni Princess Castro. Nakatakdang makapareha sa doubles ng Filipino tennis ace na si Alexandra Ayala ang world number 3 at US Open champion na si Coco Gauff ng United States para sa pagpapatuloy ng Italian Open bid. Ang anunsyo ay kinumpirma ng kampo ni Ayala nitong umaga ng Huwebes. Kanilang makakaharap sa court sina Alexandra Panova ng Russia at Fanny Stolar ng Hungary sa round of 32 ng kompetisyon. Bagaman nabigong manalo ni Ayala sa singles category laban kay Marta Kostyuk ng Ukraine sa unang sabak nito sa kanyang Italian campaign, isa na namang milestone ang makakabit ng 19 years old tennis sensation sa tambalang ito kasama ang top-seeded na si Gauff. Bukod dito ay patuloy naman ang pag-angat ng prominenteng tenista sa kanyang WTA rankings kung saan mula sa outside 100 ngayon nasa top 70 na. Ang standing ni Ayala ay isa sa kanyang bagong career best matapos ang kampanya sa Mutua Madrid Open, mahigit isang linggo lamang ang nakalilipas. Samantala, ang 21 years old na si Gauff naman ay dating world number 1 sa doubles at nanalo sa 2024 French Open kasama si Katerina Siniakova ng Czech Republic. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, unemployment rate sa bansa nitong Marso tumaas ng 3.8%. PPA magdadagdag ng mga barko, bunsod ng inaasahang pagdagsa ng mga biyahero ngayong halalan. 10-year job plan ng Marcos administration sisimulan na. DepEd itinanggi ang automatic na pagpapasa sa mga estudyante. Pilipinas at UK nakipagpulong sa ADB upang paigtingin ang pagpapainam ng klima sa bansa. Kerwin Espinosa sinampahan ng disqualification case. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/Golden Nation Network. At mag-subscribe sa aming YouTube account, youtube.com/@Golden Nation Network. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force.